Sa pulong sa Ginoo. But before ko mag-share no sa pulong sa Ginoo karon nga buntag, nalang ko ibasahon nga letter kadali no kay gina-remind gid ko ani kay dapat basahon gid don ako before ko maglakaw kay basig matingala mo nga wala na ko diri. So nalang ko ibasahon Maranatha Fundamental Baptist Church of Macau. Dili lang ako basahon ang address kay lisod kay basahon. 15th of January 2025. Dear Pastor Josler Solomon, we hope this letter finds you well. We are pleased to invite you to attend and to minister to us at Maranatha Fundamental Baptist Church of Macau, SAR, China. At present, we do not have a resident pastor, and we appreciate the ministries of pastors who visit us. We vacated the last week of January and the whole month of February for your coming. And the agenda for the invitation includes to speak or share the Word of God, and usanian na ang ilahang church anniversary sa February 23, and to attend and lead prayer meetings and Bible studies. We would be honored to have you help us. So warm regards, Mrs. Selina Manuel, Church Secretary. Gusto po na ako no ipaabot ang pasalamat sa church family again no for the second time for allowing me na makabiyahe dito for 1 month and minister again no sa church. I was invited by this church last 2019, and that time salamat po ko nga gi-approve sa church with our senior pastor today, Pastor Yuel. And usa sa mga statements that time na dili na ko malimtan ingon sa usa sa mga deacons, adto pastor, we will allow you because naay usa ka simbahan nga nanginahanglan because wala sila pastor, and it is a blessing for Bethel Baptist Church na maging instrument na magpadalata og pastor sa ilaha. And we praise God no kay Bethel Baptist Church is blessed with pastors, and naay simbahan karon na nanginahanglan no kay wala sila pastor, and salamat no for allowing me na maka-minister sa ilaha for 1 month. So mo nang sulti ang usa sa mga deacons na pastor, basahon gid nimo kay basig matingala na lang sila mawala ka. So salamat kayo no sa kahigayunan, ug salamat sa pulong sa Ginoo nga atong matun-an karon na buntag, ug salamat ani na pribilehiyo. And by the way, ang ako i-share karon na buntag, i-share na ko ni taud-taud na sa second service. And personally, kani siya na message naging blessing sa ako and also sa mga members na yung mga nagsulti that time na naging blessing sa ilaha, and akong desire po no na mahimo siyang instrument no na maging blessing sa atong tanan no, labi na sa first service since limited ang atong time no, especially second service. I hope no na mahimo ni siyang panalangin sa atong tanan karon nga buntag, and I entitled this message as God's Providence in Your Life. And I know familiar ta ani na passage or ani nga bahin sa balaan na kasulatan. Romans chapter 8 verse 28 atong basahon. Dunganan nato. Romans 8:28, ready, begin. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Salamat sa pulong sa Ginoo, magampo ta Ginoo, salamat sa kigayunan na kami makasimba kanimo ug makapamalandong sa imong pulong. Gamita kani Ginoo nga mensahe sa pagdasig, sa pagpahinumdum kanamo, and sa pag-remind sa mua Ginoo that you are really in control sa tanan, even sa mga butang mga panghitabo sa among kinabuhi. And salamat sa imong saad that all things work together for good to them that love you and to them who are called according to your purpose. Ikaw magpanalangin sa imong alagad na magadala sa mensahe karon na buntag. Kini mo pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. By the way, ang Romans chapter 8 gitawag ni siya sa mga Bible scholars as the greatest chapter. No, not just in the book of Romans, no, not just in the New Testament, but the whole Bible. And tingali makapangutana ta ngano. And sa akong pagbasa ani nga chapter na ay duha nga akong nakita, and maybe sa inyong pagbasa daghan mog makita diha. And usa sa mga rason nga akong nakita diha,
Tungod kay kani nga chapter sa balaan na kasulatan nagsugod sa usa ka declaration of no condemnation. No assurance of our relationship with Christ. Kung si Jesus na angkon nimo as your personal Savior, ingon niya sa verse 1, there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. So kung tinuod yun nga na kay relasyon kay Jesus, ay nagduha-duha ay imong kaluwasan. Kay sure na gyud nga langit ka. And not just nag-assure siya sa no condemnation, sa last part pod, gipahinumduman ta diha, nga bisag unsay mahitabo sa imong kinabuhi sa kalibutan, samtang nagahulat ka sa pagbalik sa Ginoo, ingon niya walay makapahimulag sa imo sa Dios. Okay, we are assured, no, of eternal security. Busa ingon niya sa verses 38 to 39. Ingon niya, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of Christ. So walay makapahimulag sa ato, gani daghan kay gi-mention diha bisan kamatayon. No tingali kung naapay usa ka butang nga gikahadlukan sa daghan na kanang makaingon ta na kahadlukan sa tanang tawo kamatayon. But even death itself dili makapahimulag sa ato sa gugma sa Ginoo. And kana nga gugma sa Ginoo gipamatud-an niya 2,000 years ago. Kuno kay usa sa mga temptations ni Satan mga igsunan sa atong kinabuhi many times sa atong mga ginaagian na mga pagsulay, mga doubts na ginahatag ni Satan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nang moingon siya nga ay nag-alagad sa Ginoo, pasagdan man kaniya, wa kaniya gigugma. But many times mga igsuon, especially sa book of Romans, gi-assure ta niya diha nagihigugma ka sa Ginoo. And gani nagsulti siya diha sa last part that we are more than conquerors because of God's love. And nagsulti si Apostol Pablo diha with certainty, I am persuaded, I am convinced with all my heart na bisag unsay mahitabo sa akong kinabuhi, because of my relationship with Christ, ingon niya, nothing and no one can separate me from the love of Christ. So it assures us of no separation. And within that context, mga kaigsuunan, sa greatest chapter, gihatag po diha ang greatest promise. Anong sana siya nga promise? A promise of God's providence. When we say providence, supernatural guidance, na bisag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, bisag unsay imong ginaagian. Ingon sa Bible, the Lord is in control, and ingon niya, we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. And gani kung atong tanawon, atong sabton makaigsuunan sa context, gi-assure na ni Apostol Pablo, igamit siya sa Ginoo sa pagpahinumdom sa ato, kana na makamatuoran within the context sa atong struggle sa kinabuhi in this life. Imong struggle sa sala, imong mga kaluyahon sa kinabuhi, and maybe condemnation, also ang atong struggle against carnality, atong mga pagsulay, kasakit sa kinabuhi, busa gigamit niya ang word na groanings, sufferings, affliction, sa mga ang mga words na gigamit sa book of Romans chapter 8. And gani gi-mention po diha sa context sa kamatayon. And dihat ingon sa pulong sa Ginoo, tanan, even death itself, pwede gamiton sa Ginoo. Na pinaagis kamatayon, mahimaya siya ug magresulta ug kabaguhan ug kaayuhan sa imong kinabuhi. And usa sa mga sikreto nga gi-emphasize diha sa pulong sa Ginoo nga maangko nato kana kasiguruhan sa atong kinabuhi is ang assurance sa presensya sa balaan nga espiritu sa atong kinabuhi. Busa nag-emphasize diha no ang atong battles against the flesh and also against the spirit. Busa giingon sa Romans 8:2, ingon niya, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. And that is why gi-assure ta ni Apostol Pablo within this context makaigsuunan, no, by giving this greatest promise sa Bible with the assurance of the working of the Holy Spirit sa atong kinabuhi. Usa sa mga pahinumdom niya karon nga buntag mao ni, that we can only experience God's providence in our lives if we walk in the Spirit. Busa ingon sa Bible, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh.
So tungod kay gihatag ni Apostol Pablo kanang kasiguruhan atong pahinumduman una sa tanan, ato ta sa problema gyud no nga gaabot sa atong kinabuhi within this context. Why nakaingon si Apostol Pablo that all things work together for good? Because even if you are a Christian, naghisgot diha si Apostol Pablo sa context sa mga kalisod sa kinabuhi. Okay? So adto ta sa problema gyud. And usa sa mga problema nga gihatagan og pagtagad ni Apostol Pablo sa atong context is atong problema dili lang sa sala but also the problem of sufferings. The problem of sin and also the problem of sufferings. No kaning problema sa sala o problema sa mga kasakit sa kinabuhi, naamang gyud ni, di ba? Munang naiusa ka author ingon niya, suffering is actually at the heart of the Christian story. Aningon ni Tim Keller, Christianity teaches that contra fatalism, suffering is overwhelming. Contra Buddhism, suffering is real. Contra karma, suffering is often unfair. But contra secularism, suffering is meaningful. There is a purpose to it. And if faced rightly, it can drive us like a nail deep into the love of God and into more stability and spiritual power than you can imagine. Sorry mga kaigsuonan. Sige kog storya, wala man dayon slide. Okay. So adto ta sa atong problema no sa sala. Okay? And usa sa mga pangutana nung atong tubagon karon nga buntag, usa hinungdan no nga ang sala gyud. And very common na siya nga pangutana even until today. How did sin and sufferings arise in a perfect world? No, kaingon pa nila ang Ginoo perpekto. So tungod kay ang Ginoo perpekto nga nagbuhat sa tanan, gihimo niya ang tanan nga perfect, nganong naisala sa kalibutan? And maybe usa na siya sa mga pangutana no sa imong kinabuhi karon. And usa sa mga argument usa sa mga argument sa daghan nga mga tawo, especially sa mga skeptics, kani mga tawo nga gusto gyud reasons ba? Aya sila mo tuo. Mao ning common na argument na ginahatag nila. Salamat kaya. Thank you. Mao ning common nga argument na ginahatag nila kung mahitungod ano nakasulod na isala, perfect man ang Ginoo. So kung perfect siya, gihimo niya ang tanan perfect, nganong naisala sa kalibutan? Busa mao ni ang argument na ilang ginahatag. Una, mayingon sila ang Diyos perpekto. And everything that God created is perfect. And because of that, sin cannot arise in a perfect world with a perfect creature. But, kaya mo na nila, sin exists in this world. So tungod kay naisala, so ang ilang conclusion mao ni, therefore, either God is not perfect or He doesn't exist. By the way, kung atong tanawon ng first o second na argument niya, sakto man na, God is perfect, everything that God created is perfect. But kanang gikan sa ikatulo, medyo problema ta diha. Kay ngano man, tinuod ang Dios perpekto. But unlike His creation, yes, God is perfect, and because God is perfect, remember, God is not created. And because God is not created, wala gyud possibility bisag gamay, bisag kausa nga ang Dios makasala. Because He is not a created being. But unlike His creation, yes, God created man perfect, but unlike His creation, ang tao nga gibuhat sa Ginoo na ay possibility na makasala siya. Ngano man? Atong tanawon, kay binuhat man siya. Ano sa Bible, God created man according to Genesis chapter 1, He created man in His own image. Now, what does it mean? No, sa pagsulti sa Bible that God created man in His own image, it means that God created man to reflect the moral attribute and attitude of God. The moral as a reflection of God's moral attribute. And what is that greatest act of morality? Ang purpose, ang main goal nga nung gibuhat siya sa Ginoo. Sa ingon sa Bible, the greatest commandment
Amoy gina-enjoy ni Adam and Eve before sila nakasala. Their fellowship with God, loving God above all. And that is why mo na siya ang greatest commandment and even the main goal of our salvation, that you shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Sa paghigugma sa Ginoo, labaw sa tanan. Okay? And as God's perfect being, created in God's image, He must accomplish that greatest act of morality. Kay gihimo siya sa Ginoo for that purpose. And to accomplish this greatest act of morality, which is to love God above all, ang Ginoo naghimo siya sa tawo with unsa? Intellect, emotion, and will. Wala man gihimo sa Ginoo ang tawo nga robot. Gihimo niya ang tawo nga naay intellect, emotion, and will. And remember, mga kaigsuunan, love is not love without free will. Ang gugma, dili gugma kung walay free will. Example, pananglitan ayo sa kahari. Niadto siya gawas sa iyang gingharian ug nagsugo siya sa iyang mga sundalo. Pangita mo pinakagwapa nga babayi sa kingdom. Musugot siya sa dili. Pugsa ninyo dala sa akong gingharian kay ako minyuan. So nakakuha sila gwapa kay nga babayi. So nakigminyo. Kay kung dili niya minyuan ng king, patyon man siya. So pangutana, gugma to dili. Adi to gugma. Pero pananglitan ang hari, nagsuot og ordinaryo nga bisti ni gawas iyang kingdom. Nagkinabuhi nga usa ka ordinaryo nga tawo sa gingharian. Nagpuyo uban sa ordinaryo ng mga tao, nakakita og gwapa nga babayi, na develop silang duha. Diba? So gikasal. So nakigminyo out of love. Gugma to dili. Gugma. Because we must remember, mga kaigsuunan, that love is not love without free will. That is why I am a believer, a big believer of free will. Because the ability to love requires free will. And that is why this made man distinct from other creatures as created in the image of God. Pero, naay problema. Ang tao nakasala, and in the book of Genesis chapter 3, gihimo niya ang usa sa pinaka-miserable nga decision siyang kinabuhi, nakasala siya. And that's the beginning of sorrow and misery. So ang saktong argument, makaigsuunan, mauni. How did sin and sufferings arise in a perfect world? So right argument, mauni. God is perfect. Everything that God created is perfect. Yet sin can arise in a perfect world when perfect creatures with free will choose to disobey God. Kung gano'n na ikasakit sa kalibutan, gano'n na suffering sa kalibutan, no, dili na to mabaso lang Ginoo, no, nga maingon ang tao nga mo na, no? But gano'n na ikasakit because suffering exists in the world because perfect creatures choose to obey or disobey God's perfect command. And that happened in the book of Genesis chapter 3. Busa ingon sa Romans chapter 5 verse 12. For by one man sin entered into the world. And ingon sa Romans 8:22 to 23. No, gi-remind ta ni Apostol Pablo diha, for we know that the whole creation groans and labor with birth pangs together until now. Not only that, but we also who have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. So nagisgot si Apostol Pablo diha sa mga kasakit sa kalibutan. And even those people who have the first fruit of the Spirit, even those Christians, na even Christian ka, wala na, dili na mag-exempt sa imuha sa mga kalisod o mga pagsulay sa kalibutan. Bisan ikaw pa ang pinaka-spiritual na Kristohanon dinhi sa Bethel Baptist Church, dili na mag-exempt sa imo makaigsuunan. Busa ingon si Apostol Pablo diaw, even we ourselves who have the Spirit of God, we suffer, we groan. Naghantag struggle sa kinabuhi. And that is a reality, mga kaigsuunan. Busa ang pahinumdum sa atong tanan, pinaagi ani nga passage, mga kaigsuunan, mauni, that we are living in a fallen world, therefore we must expect struggles and even sufferings. And kung atong tanawon, mga kaigsuon, realidad na siya, whether you are a Christian or not,
Christ is our only hope. Ani na problema when it comes to the punishment and even the consequences of sin. And as I've said, our relationship with Christ will not exempt us from these struggles, either struggles nato sa sala or even sa mga pagsulay sa kinabuhi. Busa kung Kristohanon ka, naa ka sa mga kalisod, no ayaw ka balaka, daghan ta, no? I don't know sa imong mga ginaagian, I don't know sa imong mga pagsulay sa kinabuhi, nga makaingon ta na tungod sa sala nga nakasulod sa kalibutan, hindi ka nag-iisa. Mabitaw no, ang church gibutang ta sa usa ka community as a body of Christ because it is not good for man to be alone. Kinahanglan nato ang matag usa. That is why we are commanded to make disciples, to build relationships. Kinahanglan nato ang makaigsuunan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ano sa kapahinumdom no sa atong tanan, even me myself, nabasa naman po nako ni ingon niya, when we choose worship in our sufferings, when we choose to trust God in our trials, then God can turn even our battles into blessings. When we choose worship in our sufferings, God can turn our battles into blessings. So human nga gi-emphasize diya ni Apostol Pablo ang kamatuoran mahitungod sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nagpahinumdom siya nga ang Ginoo, He is at work. We are promised of God's providence. And ang word na providence means supernatural guidance. Usahay dili masabtan nato sa atong tawhanon nga una-una, but God is mightily at work sa atong kinabuhi. Busa ingon ni Apostol Pablo diha, ingon niya, we know that all things work together for good to them that love God. By the way, ang word na we know diha, wala nagsulti si Paul na we hope. Okay? Nga unta mahitabo. Wala siya naingon nga unta. Ingon siya, we know. It is an assurance with certainty. Busa na usa ka quote, ingon niya, I know not where his islands lie, their fronted sums in the air. I only know I cannot drift beyond his love and care. Kung secured ka sa gugmas Ginoo mo na, ang context bitaw sa Romans chapter 8, sa last part, nagsulti si Paul diha, we are more than conquerors, and ako isa kawali ani nga na-share nako I think sa evening service. Kaya gi-emphasize diya ang gugma sa Ginoo. If you are assured of the love of God, sa unsa gyud may tabo sa atong kinabuhi, usa na nga maghatag sa atong assurance that we can move forward. Busa si Paul ingon niya, we know. Gigugma ko sa Ginoo, gikan pa sa nakasala ko, how about karon nga anak na ko sa Ginoo? And I am assured of God's providence sa akong kinabuhi. And gi-mention niya diha, all things work together for good. All means no qualification or limits. Every circumstance of life, whether good or bad. And by the way, makaigsuunan, wala nagsulti ang Bible that all things are good. In fact, daghan mga butang, daghan mga panghitabo, okay, daghan mga sakit sa kalibutan, nga pwede mag-abot sa ato, nga makaingon ta nga dili maayo. Busa mo na ingon ni Paul, wala sa naingon diha, all things are good. Because many things in life, whether we like it or not, dili maayo. Sickness is not good. Ang cancer, dili maayo. Di magid maayo ang cancer. Di man ta malipay kung maigo tag sakit. And for the worst, mga igsuon ng kamatayon, dili maayo. That is why ang assurance ni Paul diha, yes, there are many things in life nga dili maayo, but in God's sovereignty, He can use even the most painful experience sa imong kinabuhi. Bisan pagkamatayon, pwede gamiton sa Ginoo para sa imong kaayuhan. And to accomplish His purpose sa imong kinabuhi. Busa na usa ka author ingon niya, every adverse experience, when rightly received, can carry out its quota of good. Bodily pain and weakness can cause us to feel our frailty. Perplexity reveals our lack of wisdom. Financial reverses point up how limited our resources are. Mistakes and failures humbles our pride. And yet, ingon niya, all things and all these things are included sa declaration ni Paul diha nga maayo. And napay gisulti niya diha, by the way, makaigsuon kani bitaw nga promise, dili ni siya maklaim sa tanan. Manaingon pa nila, mo aning usa sa mga verse sa Bible na gina-quote out of context. No? Kay nabi condition, by the way, daghan mga promises sa Bible makaigsuonan nga
human sa paghatag og promise na ay condition na gihatag ug usa ni. After giving this promise na ay condition na gihatag diha, unsay condition? All things work together for good to them. Kang kinsa? To them that love God and to them who are called according to His purpose. Ano sa ni sa mga promises sa Bible nga naay condition? Busa ingon sa John 14 verse 21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will too love him or love them and show myself to them. Busa na usa ka author ingon niya, one of the best ways that you can test your love for God is your response to adversity. Kay tinuod lami kay mag-alagad sa Ginoo kung maayo blooming kayo no ang atong business. Or kaha maayo kay imong lawas, maayo kay dagan sa imong kinabuhi. But sometimes naman kay mga kalisod na moabot sa ato aningon niya, one of the best ways makaigsuunan nga matest ang atong commitment, ang atong pag-alagad sa Ginoo. Kanang panahon nga lisod ialagad sa iyaha. No, kay naa kay mga hindrances, naa kay mga struggles sa kinabuhi. That's why ingon niya, one way to test your love for God is your response to adversity. And tingali makapangutan na ta, why good? Ngano Lord, bisan ang sakit, bisan kamatayon, bisan ang brokenness, bisan ang grabe nga pagsulay sa akong kinabuhi karon Ginoo, ngano nag-ingon ka nga maayo? Nga sa akong tawhanon nga panghuna-una, di man gid maayo Lord. Kay nganong maayo? Kay ingon niya, kana ng mga pagsulay, kana ng mga circumstansya sa imong kinabuhi, pwede gamiton sa Ginoo for you to be conformed to the image of His Son. For you na magtubo diha sa Ginoo sa paghigugma sa iyaha, sa pag-alagad sa iyaha. Nakoy usa ka picture na makita diha. Kana bitawng naa sa front. Kung yung tanawon, gubot kay na siya tanawon sa likod. Usay kisay familiar ana. Unsa na siya? Usay tawag ni ana? Ha? Usay tawag na nakalimot ko. Gubot kay na siya tanawon sa likod, pero tanawas tubangan, nindot kayo. Diba? Ngano man? Now consider that beautiful art. Every thread, knot, and color, no matter how random they appeared from the back, has purpose and contributes to the overall beauty of the artwork. And this is how our lives often seem to us. Tingali makaingon ka sa imong kinabuhi karon, imong kinabuhi gubot. Confused ka. Daghan kag mga kasakit, daghan kag mga kalisod. And it's difficult to understand how these pieces fit together. But Kristohanon, salamat kay naay Romans 8:28. That we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Usa tingali na makuha nato, one of the best examples tingali ani nga makita nato sa Bible, si Joseph. Imagine in spite sa imperfection sa iyahang kinabuhi, sa iyang pamilya, imagine nagpuyo siya sa usa ka pamilya na grabe ang favoritism. Makita nimo grabe ang favoritism gyud to the point nga imagine na yung mga igsoon gusto na siya patiyon. Diba? Daghan mga imperfections sulod sa family. So to nagabot ang time nga nagunahon na yung mga igsoon, patiyon siya, pasalamat kay naay gigamit sa Ginoo nag-iyon nga ayaw lang patya, ibaligya lang naog na to tabay. So niagi ang mga Ishmaelites, so gibaligya. Pag-abot na yun dito sa Egypt, nahimong slaves. And tungod lagi kay gipanalanginan sa Ginoo, bisag slave siya, ingon sa Bible, and the Lord prospered everything no nga naa sa kamot ni Joseph. Panalanginan siya sa Ginoo. So gipanalanginan. Nag-prosper gyapon siya even he was a slave, nahimong sinaligan. Ang problema na pod, gipasanginlan sa sala nga wala niya gibuhat. Diba? Giakusahan siya grape. Wala man niya gibuhat. Pero ana nga time usa sa ingon pa sa uban, even si Potiphar dili siya convinced na gi-rape. Kay gipakulong man niya, kay kung convinced pa si Potiphar nga gi-rape to ni giakusahan sa rape, ipapatay man to niya si Joseph. So providence gyapon bas Ginoo. Nakulong sa pila ka tuig, naghimog maayo.
So, usa sa mga kinulong nakagawas, nahimong sinaligan balik sa kingdom, nagsaad kang Joseph nga makagawas ko dinhi, tabangan ta ka makagawas. Nalimtan, di ba? So, daghan kay mga panghitabo, imagine og gikan 16 years old biya siya that time. Hangtod na lang nag 30 plus siya. Grabe ang mga panghitabo siyang kinabuhi nga kung sa tawhanon pa, pwede gid kay nga maging bitter siya sa mga circumstances siyang kinabuhi. And nakabot gid ang time siyang kinabuhi nga gibless siya sa Ginoo. Nakagawas, nahimong prime minister sa Egypt. Nahimong prime minister sa Egypt. And nakabot ang time, ibutan nato chance nga pwede na siya manimalo sa iyang pamilya. Sa igsuon, di ba nga nagbaligya sa iya ha? Pero sa ingon niya, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Wala pa'y Romans 8:28 sa time ni Joseph, pero grabe ang theology ni Joseph, no? As a result of his intimate relationship with God. To the point ka nag-ingon siya, you meant evil for me, pero gigamit ni sa Ginoo. Dili lang para sa ako, but para sa atong kaayuhan. Kaya nahimo na ito sa instrumento nga nakalingkawas even ang Israel sa famine sa Egypt. Tungkol kay gibutang siya dito as a prime minister. So wala pa may Romans 8:28, pero inana ang theology ni Joseph because of his intimate relationship with God. So sa mga blessings sa ato makuha mga igsoon karon nga buntag as I end this message. Una, consider your challenges and failures as part of God's plan for your growth and development. Okay? Failure man na siya, challenges man na siya. Okay, even your most difficult situations, pwede na gamiton sa Ginoo to shape your character and even your future. And secondly, trust God's providence in your life. I don't know sa gakahitabo sa imong kinabuhi ron. Okay? Usab bitaw sa akong mga realizations, bitaw kani bitaw ang usahay natay ma-meet mga different people. Gibless sila ani nga part. Napoy makita nimo nga lahi po nila mga struggles kinabuhi. Lahi po ba na mga circumstansya as you meet different people na makaingon ta nga tananta. Bisan pag apiki ka financially or bisan pag abunda ka financially, naagid kay ginaagian nga lisod gyud. And praise God na gi-allow sa Ginoo na makamit og different people na inana. And that is why tananta, lahi-lahi atong ginaagian ng mga kalisod sa kinabuhi. Busa kinahanglan nato ang Ginoo. O kinahanglan nato ang providence niya sa atong kinabuhi. And thirdly, surround yourself with people who can remind you of God's promises during tough times. Ayaw gi-surround imong kinabuhi sa mga tawo nga negative. Galisod na gani ka, daghan na gani ka giagian ng mga pagsulay. Okay? Dito pa ikaw muuban sa tawo nga sigig panglibak permi, di ba? Negative na lang permi, di ba? And bugat na gani imong kasing-kasing. Madungagan pa gyud sa kabugat. And the same gyapon sa tuwa, no? I don't know sa ato mga ginaagian ng mga pagsulay sa kinabuhi. I hope na dili nato dungagan ang kabugat sa ato mga kauban nga magsigitag sulti og negative sa ilaha. Surround yourself with people who can remind you of God's promises, of God's goodness, of God's faithfulness even in tough times. And lastly, seek God's guidance and wisdom in your trials. And the best place may kisuan nga makuhaan nato kana nga kusog nga guidance no dili sa Facebook, di ba? Nga to the point nga dito na lang ta mangita og mga murag comforting words sa Facebook no kana makarelate sa ato mga ginagian. So share day nato, di ba nasayop no? Pero ang best place nga makuhaan nato no o guidance magigsuunan ang pulong sa Ginoo. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. No, kung naata sa kagutom, kaluya spiritually, then we need God's word as the source of our guidance and even wisdom sa pag-atubang nato sa mga pagsulay sa kinabuhi. No, salamat sa pulong sa Ginoo nga ato natun-an karon nga buntag mag-ampo ta Ginoo. Salamat sa imong pulong, salamat sa mga kamatuoran. Panalangin ni kadto Ginoo nga mapahinumdom antabangi kami sa iluami Ginoo sa mga panahon na kami wala nagsalig, napakyas sa pagsalig sa imong mga pahinumdom ug imong mga giya sa among kinabuhi. Ug tabangi kami Ginoo nga imong pulong nga amo natun-an karon nga buntag ma-apply namo samtang nagapaabot mi sa imong pagbalik. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat ug may buntag sa aton tanan.